This portion is brought to you by Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka fungi yan! I-Fungisol mo! Benzoic acid plus salicylic acid is the generic name of Fungisol. Meron ka bang buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi? Hindi kamot ang sagot. I-Fungisol mo. Kate-kate, katol-katol, i-Fungisol. Para sa buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi. I-Fungisol mo. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang gabi sa iyo, Papa Dudut, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mer. Matagal na rin po akong nag-iisip kung isusulat ko ba ito sa inyo. Hindi kasi ako ang tipo ng taong madaling matakot sa mga kwentong kutsero o palabas sa TV. Sanay ako sa dilim at marunong akong humawak ng sarili kong kaba. Pero yung naranasan ko noong taong 2021 doon sa inuupahan naming bahay sa Sampaloc, Manila, muntik na kaming mabaliw doon. Ibang klase yung takot na hindi mo nakikita ang kalaban mo pero nararamdaman mo yung galit nila sa paligid mo. Ito ang kwento ko, Papa Dudut. Year 2021 noon, gitna ng pandemya. Kakaalis lang sa Middle East para sa magpakailanman o for good na pag-uwi ng nanay ng girlfriend kong si Marga. Kasama ang dalawa niyang nakababatang kapatid na sina Rian na 13 years old at si Yana. Dahil kailangan nila ng panibagong matitirhan dito sa Maynila, nagpatulong sila sa akin na maghanap ng bahay. Swerte naman na may kaibigan yung kakilala ni tita na may pinarerentahang bahay sa Sampaloc, Manila. Ako yung nagpresentang tumulong sa pagbubuhat ng mga gamit. Bungalow style siya kung titingnan sa kabuuan. Pero nasa ikalawang palapag kami kasi yung mismong may-ari ng bahay ang nakatira sa ibabang bahagi. Maliwalas naman nung unang tapa ko doon. 3 ang kwarto, magkahiwalay yung silid para sa inidoro at yung mismong paliguan. Sa pinakadulo may maliit na open space sa likod na nagsisilbing ihawan at lutuan. Naunang lumipat at matulog doon si Rian para magbantay ng mga gamit habang inililipat pa yung iba mula sa lumang apartment. Na mga unang linggo ay masaya lang ang lahat, sanay kami na maingay ang bahay, nagtatawanan. At nag-uusap tungkol sa adjustment ni tita mula sa Middle East papunta rito sa Maynila. Pero biglang nagbago ang ikot ng mundo nang magsimulang magkasakit si Rian. Nagsimula lang sa simpleng lagnat na ayaw bumaba, sumunod noon naglabasan ng mga bukol sa katawan ng bata. Hindi lang basta pigsa o pantal. Mga bukol na kasing laki ng kalamansi na bigla na lamang lilitaw sa balat niya mula sa leeg, bisig hanggang sa binti. Pula, namumula at napakasakit kapag nadadait kahit sa damit. Dinala namin sa pinakamalapit na ospital, pina-check up at binigyan ng sangkatutak na antibiotics at ointment. Ininom at pinahid naman lahat pero walang effect. Mas lalo pang ang dumami yung mga bukol. Doon ako nagsimulang magtaka. May kaunting kakayahan kasi ako, Papa Dudut. Hindi ako yung albularyo o clairvoyant na nakakakita ng malinaw pero nakakakita ako ng mga hugis o anino sa peripheral vision ko. At mula nung nagkasakit si Rian, ramdam ko na yung kakaibang bigat sa hangin doon sa bahay. Lalo na pagdating sa 3:00 ng hapon pataas. Isang gabi, mga hating gabi na yon, nagluluto ako sa likod para sa hapunan namin kasi panggabi ang shift ko sa trabaho bilang remote worker. Si Ate Fatima, yung nakakatandang kapatid ni Marga, ay naguhugas ng mga plato sa lababo. Si Tita naman, nakaupo sa may kainan habang nagbibilot ng palaman
para sa gagawing lumpia. Para ma-imagine ninyo yung pwesto namin, si tita ay nasa loob ng bahay pero katabi ko lang halos. Namamagitan lang yung dingding at may nakabukas na bintana kaya kitang kita ko yung ginagawa niya. Si Ate Fatima naman ay mga 6 na talampakan ng layo kay tita. Nakatalikod sa amin habang naguhugas ng pinggan. Habang nagpapakulo ako ng sabaw ay biglang lumamig yung hangin sa likod ko. Kasabay noon, may mabilis na dumaan sa pagitan ng bintana isang babaeng nakaputi na mahabang buhok, dumiretso patungo sa gawi ng mga kwarto. Gulat na gulat ako at sa gitna ng katahimikan ay sabay kaming napatingin ni tita sa isa't isa. "Sino yun?" tanong ni tita sa akin. Baka sa boses niya ang kaba. "Akala ko po si Margata," sagot ko. Pero bago pa man kami makatayo, bumukas yung pinto ng kwarto namin ni Marga at lumabas siya. Galing sa loob, nagkukuskus ng mata kasi kagigising lang. Ibig sabihin hindi siya yung dumaan. Si Ate Fatima naman na naguhugas ng plato ay napatigil din at napalingon sa amin. Walang ibang tao sa daanan na yon. Doon na naging malinaw sa akin, may nagmamasid sa amin sa bahay na yon. Dahil hindi na talaga gumagaling si Rian at halos umiyak na gabi-gabi sa sakit na mga bukol niya, nagdesisyon na si tita na sumangguni sa isang kilalang albularyo sa may Karatig Pook. Ayaw man sana ni na tita dahil nga sa paniniwala nilang Muslim. Wala na kaming ibang mapagpilian dahil naghihirap na yung bata. Noong tignan ng albularyo si Rian, binigyan kaagad siya ng isang itim na bracelet na may proteksyon. Pagkatapos ay tumingin yung matanda sa amin at sinabi yung isang bagay na nagpataas ng balahibo ko sa buong katawan. Nakatuwaan siya nung nakatira sa pangatlong kwarto, sabi ng albularyo. Naglaro kasi yung bata doon ng walang paalam. Papadudot na tulala kaming lahat. Wala kaming binanggit sa albularyo kahit isang detalye tungkol sa bahay o kung anong pinagawa ni Rian. Pero yung pangatlong kwarto, yun yung kwarto ni Ate Fatima kung saan nag-iimbak din ng mga lumang gamit at doon nga madalas mag-PlayStation si Rian. Noong mga unang araw bago siya nagkasakit. Pagsuot ni Rian ng bracelet, may lagrong pagkalipas ng ilang araw ay unti-unting natuyo at nawala yung mga bukol niya sa katawan. Nang walang naiwang sugat o marka. Doon ko na napatunayan sa sarili ko na hindi lang kami basta-basta nag-i-imagine, may masamang elemento ang kasama namin sa bahay. Matapos yung nangyari kay Rian, akala namin ay matatahimik na kami pero mas lalo lang palang nagalit yung nakatira sa bahay dahil parang naramdaman nilang natuklasan namin ang presensya nila. May isang beses kalagitnaan ng gabi. Natutulog si Ate Fatima sa kwarto niya. Yung pangatlong kwarto, bigla siyang nagising dahil narinig niyang may humahawak at nagbubukas ng pinto niya. Ang pinto ng kwarto sa bahay na yon ay sliding door. Rinig na rinig mo yung pag-ingit ng gulong sa bakal kapag inililipat. Nang ilawan ni Ate Fatima ng cellphone niya yung pintuan. Nakita niyang dahan-dahang gumagalaw yung sliding door, pabuhat sa gilid, nagbubukas ng kusa. Walang hangin doon dahil nakasara ang lahat ng bintana sa buong bahay pagdating ng gabi. Napatitig na lamang siya sa dilim habang dahan-dahang bumubukas yung pinto hanggang sa kalahati. Tumakbo si Ate Fatima palabas at doon sa sala natulog ng buong gabi. Ilang beses akong inaway ni Marga dahil daw nilalako yung pinto ng kwarto kapag lumalabas siya para umihi sa kalagitnaan ng gabi. "Mir, bakit mo ba ako nilalakan?" Galit na bulong niya sa akin habang kinakalampag yung pinto mula sa labas. "Sigurado ka ba, Marga? Tulog na tulog ako, paano kita lalakan?" Sagot ko habang nagkakamot ng ulo at binubuksan yung pinto mula sa loob. Ayaw niyang maniwala sa akin, akala niya ay
tikuhan ko lamang siya. O kaya'y nagtitrip lamang ako. Hanggang sa dumating yung araw na siya mismo ang nakaranas. Isang hapon, pumasok si Marga sa kwarto para kumuha ng suklay. Nakabukas ng bahagya yung pinto at kitang-kita ko siya mula sa kainan kung saan ako nagla-laptop. Pagpasok niya, narinig naming dalawa yung malakas na click, yung tunog ng doorknob kapag naglalak mula sa loob. Napatigil si Marga, Papa Dudut. Tumingin siya sa doorknob tapos ay tumingin siya sa akin sa labas sa pamamagitan ng patlang ng pintuan. Nakita kong namuti yung mukha niya sa takot. Subukan niyang pikutin yung knob. Sinubukan niyang pikutin yung knob. Nakalak talaga ng mahigpit kahit na wala namang humahawak sa pinto sa loob ng kwarto. Mula noon ay hindi na siya kailanman nag-isa sa kwarto nang nakasarang pinto. Ito na yung isa sa mga pinakamatinding nangyari na hindi ko talaga makakalimutan. Bandang 2:00 ng hapon noon galing kami ni Marga sa Quiapo, Papa Dudut. Naglakad-lakad kami doon para bumili ng ilang kailangan sa bahay. Pag-uwi namin sobrang pagod at gutom na kami. Dahil walang nagluto ng tanghalian ay napagkasunduan naming umorder na lamang sa Food Panda. Ang mga tao lang sa bahay noong araw na yon ay ako, si Marga, si Tita at yung dalawang mas batang kapatid niya na sina Rian at Iana. Si Ate Fatima naman ay wala doon. Pumunta siya sa bahay ng panganay nilang kapatid sa kabilang kalsada para tumulong maglinis ng kwarto. Nang dumating, yung food delivery rider, lumabas ako para kunin yung in-order naming chicken wings. Pagpasok ko sa loob ng bahay, sinarado ko yung main door at sinigurado ko nakalak yung doorknob. Gawa sa lumang kahoy at plywood yung bahay, Papa Dudut. Ibig sabihin bawat tapak ng paa, bawat bukas pikit ng pintuan at bawat kalampag sa kahit na anong sulok ay naririnig ng lahat ng tao sa loob. Ang pader na naghihiwalay sa mga kwarto ay parang dalawang manipis na plywood lamang ang kapal. Pumasok ako sa kwarto namin ni Marga habang hawak yung plastic ng pagkain. Biglang narinig namin ng napakalinaw, nagbukas ng main door sinundan ng tunog ng mabibigat na yabag sa kahoy na sahig. Narinig naming sinarado ulit yung main door at nilak. Pagkatapos ay naglakad yung footsteps patungo sa kwarto ni Ate Fatima. Narinig namin yung lagutok ng switch ng ilaw, click. Nagbukas yung ilaw sa kwarto niya at pumasok yung tao sabay sarado ng pintuan. Tumingin ako kay Marga, Papa Dudut. Dumating na pala si Ate Fatima. Ayain natin kumain, baka gutom din yon galing sa kabilang bahay. Umagri naman si Marga. Hawak ko yung lalagyan ng chicken wings habang lumalabas ako ng kwarto namin at naglalakad patungo sa kwarto ni Ate Fatima. 2 hakbang lamang ang layo. Pahawak na ako ng pintuan nung sinigaw ko ng masaya. Sis! May chicken wings dito, kain tayo. Naitulak ko yung pintuan pero Papa Dudut, nagulat ako. Walang tao, patay yung ilaw, malamig yung hangin sa loob. Nakalak pa yung bintana at walang ni isang gamit ang nagalaw. Napatigil ako sa pintuan. Napalingon ako kay Marga na nakatayo sa likod ko. Nanlamig yung buong katawan ko habang nakatitig kami sa bakanting kwarto. Rinig namin yung pagpasok, yung paglock ng pinto, yung pag-switch ng ilaw at yung iyabag ng paa pero walang tao. Doon na talaga napaiyak sa takot si Marga. Na-realize niya na hindi na lang simpleng paramdam ang nangyayari. Ginagaya na nung elemento ang boses, galaw at tunog ng mga tao sa bahay. Medyo marami-rami pa ang mga kaganapan doon sa bahay na yon, Papa Dudut. Hindi ako duwag sa mga kwentong kababalaghan pero yung klase ng panggugulo na ginagawa ng mga hindi nakikita doon sa sampalok ay talagang susubukin ang tibay ng dibdib mo. May isa kaming tropa na itinago natin sa pangalang Kiko. Work from home din si Kiko kaya minsang nakistay siya sa amin ng ilang araw para makipag-bonding at sabay kaming magtrabaho sa gabi. Dahil bago siya sa bahay,
Kinuwento namin ni Marga sa kanya yung mga kababalaghang nangyayari doon. Yung sa bukol ni Rian, yung sa pinto at yung sa footprints noong hapon. Pero si Kiko matigas ang ulo, natawa lamang siya. Naluloko lang kayo ng pag-iisip nyo, sabi ni Kiko habang nagmumuestra pa ng kamay. Mga ewan, nagpapaniwala kayo sa ganyan. Ako minumura ko lang yung mga yan eh. Hindi ako natatakot sa mga maligno na yan. Naniniwala ako sa Diyos. Nagmura pa siya ng paulit-ulit habang nakatingin sa kisame at sa mga madidilim na sulok ng bahay. Saway ko sa kanya, Kiko, wag mong hamunin. Iba yung mga nakikita dito. Iba yung mga nakatira dito, gumaganti lang yung mga yan kapag nambastos ka. Pero tinawanan lang kami ni Kiko at nagpatuloy sa ginagawa niya. Lumipas ang ilang araw. Mahilig kaming uminom ng alak sa bahay kapag natatapos ang shift sa gabi. Isang gabi nagdayo sa bahay yung isang tropa ni Marga na parlolistang bading na tawagin na lang natin sa pangalang Junjun. Si Junjun ay kilala sa amin na may malakas na pakiramdam at nakakakita talaga ng mga espiritu. Nagiinom kami sa space sa likod ng bahay noong madaling araw na mga 2:00 ng madaling araw na siguro noon. Ang magkakasama sa inuman ay ako, si Marga, si Kiko at si Junjun habang nagkikwentuhan kami. Dumaan yung kapatid ni Marga na si Rian. Yung mga itim na bracelet na pangontra para umihi sa CR. Umihi yung bata pagkatapos ay bumalik din kaagad sa kwarto nila dahil madaling araw na. Nung makapasok na si Rian sa kwarto, biglang tumigil si Junjun sa pag-inom. Namumutla siyang tumingin sa aming tatlo. Ilan ba talagang tao nakatira dito sa bahay? Tanong ni Junjun sa amin. Medyo nanginginig pa nga ang boses. Sa loob-loob ko, nakikita niya yung mga makulit na nagpaparamdam. Tumingin ako kay Junjun at sinabing bilangin mo, bakit? Lumapit si Junjun sa akin at bumulong. Kasi nung lumabas yung kapatid ni Marga para umihi, may nakasunod sa kanyang babaeng nakaputi na napakahaba ng buhok. Nakatayo lang siya sa harapan ng pintuan ng kwarto nila. Nung nag-CR si Rian, sumunod yung babae hanggang sa labas ng pinto. Nung bumalik yung bata sa kwarto, sumunod ulit. Tapos ngayon nakatayo pa rin yung babae sa tapat ng pinto nila, naghihintay. Natahimik ang buong inuman. Nawala ang tama ng alak sa aming lahat. Sinubukan naming huwag tumingin sa gawin ng kwarto ni Natita. Muslim si Natita at ang dalawang bata at marami silang nakasabit na pangontra at verses sa loob ng kwarto nila. Pero mukhang sa labas ng pinto nag-aabang ang elemento. In-explain ni Junjun sa amin habang nakayuko. Hindi ko tinititigan ng matagal yung nakikita ko, ha? Kasi kapag naramdaman ng mga yan na nakikita mo sila at nakatitig ka sa kanila ay maiinis sila. Minsan sasama sa iyo sa pag-uwi mo o kaya ay guguluhin ka lalo. Habang nagpapaliwanag si Junjun, napansin kong biglang yumuko si Kiko. Yung tropa namin nagmura at nagtapang-tapangan nung isang araw. Biglang napayak si Kiko sa harapan namin. Marga, Mihir, sorry. Sabi ni Kiko habang nanginginig ang mga kamay. Nagtaka kami. Bakit, Kiko? Anong nangyari sa'yo? Inangat ni Kiko yung t-shirt niya at tinaas yung maong na shorts niya. Diyos ko, Papa Dudut. Mula sa kanang bahagi ng mukha niya, pababa sa leg, tiyan hanggang sa binti at noo. Puno siya ng malalaking bukol at sugat-sugat na namumula at may nananais na tubig. Kasing lala nung naging sakit ni Rian nung una. Ilang araw na pala niyang tinatago yon sa amin dahil nahihiya siya at natatakot pa. Nagsimula raw lumabas sa mga bukol noong mismong gabi na minura niya yung elemento sa bahay. Napaamin siya kasi nakita niyang kapareho yung nangyari sa kanya sa kwento namin tungkol kay Rian. Kinabukasan ding yon, pilit naming pinasama si Kiko papunta doon sa parehong albularyo na gumamot kay Rian. Pagpasok pa lamang namin sa bakuran ng albularyo, nakatalikod pa yung matanda habang nag-aayos ng mga halaman sa paso. Hindi pa man kami nakakahakbang ng buo papasok sa pintuan ay biglang nagsalita ang albularyo nang hindi man lang pumaling ang ulo sa amin. Minura mo sila, ano? Malamig na sabi ng albularyo.
May mga sugat at bukol ka na mula sa tiyan hanggang sa noo mo, tama ba ako? Napanganga si Kiko. Nanginig ang mga tuhod niya at muntik nang matumba. Wala pa kasing nasasabi kahit na isang salita pero alam na agad nung matanda ang buong nangyari. Doon na humagulhol si Kiko at nagmakaawa sa albularyo. Sinabihan siya nung matanda na kailangan niyang magpakumbaba at humingi ng tawad sa mga espiritong nabastos niya doon sa bahay sa Sampaloc. Binigyan siya ng albularyo ng panligo, mga dahon, ng kalamansi na kailangang pakuluan sa maligamgam na tubig at ipanliligo niya araw-araw sa loob ng 2 linggo, kasabay ng padasal at paghingi ng pamanhin. Ginawa ni Kiko ng sunod-sunod sa awa ng Diyos. Pagkalipas ng 2 linggo ay unti-unting natuyo ang mga sugat sa katawan niya at nawala yung mga bukol. Pero pagkatapos na hindi na kailanman bumalik si Kiko sa bahay na yon. Pero kahit nawala na si Kiko, hindi pa rin nagbago yung bahay, mas lalo pa itong naging madilim. Si Tita, yung nanay ni Marga, naging palabas-pasok na sa ospital. Palaging may sakit, palaging mabigat ang pakiramdam. At parang hinihigop pa padudot ang lakas niya araw-araw. Yung bahay mismo kapag papasok ka pa lamang galing sa labas, mararamdaman mo yung matinding takot at panginginig. Para siyang yungib na nangangain ng tao, ang dilim at pagiging spooky. Hanggang sa dumating yung huling patak ng dusa namin doon. Isang gabi habang nakaupo kami sa sala, biglang may kumalat na amoy sa loob ng bahay. Hindi ito amoy ng nabubulok na daga o basura. Amoy ito ng masansang na lumang lupa, patay na laman at amoy na parang galing sa pinakamailap at madilim na hukay. Nakaamoy na ako ng ganito noon, yung amoy ng maligno o lamang lupa, masansang at nakakasuka. Ang pinaka nakakatakot doon, Papa Dudut, yung amoy ay hindi stayed sa isang lugar. Nakikita at nararamdaman naming umiikot yung amoy sa loob ng bahay mula sa pangatlong kwarto, dadaan sa gitna ng sala papunta sa lutuan sa likod tapos ay babalik sa kwarto namin, na para bang may isang malaking bagay na naglalakad sa paligid namin habang nagiiwan ng napakabahong amoy sa hangin. Doon na kami nagdesisyon. Sabi ko kay Marga, Tita Marga, hindi na natin kaya to. Lalayas na tayo dito. Kinabukasan ding yon, nag-impake kaming lahat. Kahit na hindi pa tapos yung kontrata sa pag-upa, iniwan namin yung bahay na yon sa Sampaloc. Naghanap kami kaagad ng bagong lilipatan sa ibang lugar. Dito sa bago naming bahay ngayon, maliwalas na talaga. Maliwanag, pumapasok ang sariwang hangin at malinis ang pakiramdam ng bawat sulok. Wala nang nagpapakita, wala nang naglock ng pinto at wala nang nagkakasakit ng walang dahilan. Pero hanggang ngayon, Papa Dudut, tuwing naalala ko yung bahay na yon sa Sampaloc, nagtatayuan pa rin ang mga balahibo ko. Isa yun sa mga pinakamatinding karanasan sa buhay ko na napatunayan ko. May mga bagay talaga sa mundong ito na hindi natin nakikita pero kaya tayong saktan kapag hindi natin ginalang ang kinakalagyan nila. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Papa Dudut. More power po sa programa ninyo. Ang inyong subscriber, Mir. Ang naging karanasan ni Mir at ang kanyang pamilya sa Sampaloc ay isang malinaw na paalala na ang bawat lugar ay may sariling kasaysayan at mga hindi nakikitang naninirahan na nararapat lamang pong igalang. Sa mga susunod na paglipat o pagpasok sa panibagong tirahan, napakahalagang maging listo at mag-ingat sa mga senyales ng kapaligiran. Bago pa man ilipat ang mga gamit, makakabuting mag-alay ng simpleng dasal, magbasbas ng bahay ayon sa sariling paniniwala at magpakita ng kababaang loob bilang pagkilala sa mga naunang nanatili doon upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa kabilang buhay. Pinapayo rin na huwag baliwalain ang mga kakaibang nararamdaman o ang sinasabi ng peripheral vision at intuition. Kapag may mga kakaibang sintomas o sakit na lumitaw na hindi may paliwanag ng medisina, mahalagang kumilos kaagad nang may paggalang at huwag antayin na lumala pa ang sitwasyon. Ang pagpapalakas ng espiritual na proteksyon at pagpapanatili ng positibo, maliwalas at malinis
na enerhiya sa tahanan ay malaking tulong upang hindi pumasok ang mga negatibong elemento. Pinapakita ng kwentong ito na ang respeto ay hindi lamang para sa mga taong nakakasalamuha natin sa pang-araw-araw, kundi para na rin sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Ang kayabangan, paghamon, at pagmumura sa mga lugar na may kababalaghan ay madalas na nag-aanyaya ng matinding ganti at sumpa. Sa huli ang katapangan ay wala sa paghamon sa dilim, kundi sa karunungang umilag, humingi ng pamanhin, at proteksyonan ang pamilya sa tamang paraan. Huwag kalimutan sa September 12 na po ang Barangay Love Stories TV. Sana po ipanoorin ninyo. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.